ang lugar na dinarayo ng mga turista dahil kapag naliligo sila dito ay lumulutang ang kanilang katawan. Ito ang tinatawag na Dead Sea na makikita sa lugar ng border ng Jordan, Israel at Palestinian West Bank. Ito ang patunay na totoo ang nangyayari o nangyaring pagpuksa ng Diyos sa Sodoma at Gomora at dito iyon naganap. At sa lugar na ito ay wala nang nabubuhay kahit halaman man o hayop dahil ito ay pinuksa noon ng Diyos. Dahil ang ginagawa ng mga tao dito noon ay ang tinatawag na premarital sex at pagtatalik ng kapwa babae at kapwa lalaki. I-relate natin sa panahon natin ngayon. Ito ba ay nangyayari ulit? Ngunit bago tayo pumunta sa ating pag-uusapan, ay pakinggan muna natin ang mga sinasabi ng ilang mga tao patungkol sa ganitong sitwasyon. Kailangan na talagang ipasa ang Sexual Orientation, Gender Identity and Expression o SOGI Bill. Kasunod dito na usapin kung saan dapat magbanyo ang mga miyembro ng LGBT. Ipasa na natin ang SOGI Equality Bill para kay Gretchen, para sa lahat ng Filipino lesbians, gays, transgenders, intersex, queers, at asexuals. Na pinapayagan na halos ng karamihan ang ganitong mga bagay na isang dahilan sa patuloy na pagdagsa at hindi na ikinatatakot ng karamihan, lalong-lalo na ng mga bagong usbong na kabataan. Bilang 20-year-old, what is your opinion about same-sex marriage? Actually, sa akin, ganun din ako, Catholic din ako. Okay. And yun nga, sinabi niya rin sa panahon na nag-grow nga tayo, na hindi naman tayo yung panahon ni Jesus. Medyo matagal yan, Dok. Hindi naman tayo yung panahon ng Yeah. yun. Super. Para sa akin, it's more on love. Ang salita bang love na ito ay madalas din nating napapakinggan sa ibang mga mangangaral na hindi nalalahad ang kahulugan nito o ito ay pumapatungkol din sa madalas nating marinig sa iba na salitang love. Pero ang sagot ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao ang pinaka-pinagpiestahan sa social media. As Christian, bawal naman yung same-sex marriage. Ginawa ang babae para sa lalaki, ginawa ang lalaki para sa babae. Kabuti pa yung hayop. Marunong kumikilala kung lalaki o lalaki, babae, babae. Ngayon, kung lalaki sa lalaki o babae sa babae, mas masahol pa sa hayop ang tao. Ang hayop lang, hindi talaga mong pwedeng magsama ang lalaki sa lalaki. Pero, I'm not condemning. I'm not condemning them. Yun lang pong marriage. Yung marriage lang, yung committing sin against God. Leviticus chapter 20 verse 13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsisiping sa babae, ay kapwa sila nagkakasala ng karumal-dumal. Sila'y papatayin na walang pagsala, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Leviticus chapter 18 verse 22. Thou shalt not lie with mankind, as with womankind, it is abomination. Huwag kang sisiping sa lalaki nang gaya sa babae, karumal-dumal nga. Na pinatutunayan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng ganitong mga bagay ay makatatanggap ng kaparusahan ng Diyos na hahantong sa kamatayan dahil ito'y karumal-dumal sa kanyang paningin. Romans chapter 1 verse 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Na sinasabi ng Diyos dahil sa lumalala na ang kanilang maruming pag-iisip sa mga bagay na kahalayan, pati ang lalaki at ang babae ay nakikipagtalik na rin sa kanilang kaparehong kasarian at ito ay nagiging kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng premarital sex?
Ang katawagan sa salitang premarital sex ay tinatawag na fornication na galing sa salitang Latin na tinatawag na fornicare. Ang salitang fornication o premarital sex ay ang pagtatalik o sex activity ng lalaki at babae na hindi sila dumaan sa proseso ng kasal sa paningin ng mga tao, maging sa paningin ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 19. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan at kalibugan. Na tunay na ipinaalam sa atin ng Diyos na ang mga bagay na ito ay marumi sa kanyang paningin at ito ay nagreresulta ng masama sa paningin ng Diyos na nagiging kasalanan ng tao. Kung ating titignan sa batas ng Diyos, ito ay kanyang ipinagbabawal at tinatawag niya itong salitang adultery. Exodus chapter 20 verse 14. Ayon sa salita ng Diyos, thou shall not commit adultery. Huwag kang mangangalunya. Psalms chapter 37 verse 38. But the transgressor shall be destroyed together, the end of the wicked shall be cut off. Tungkol sa mga mananalangsang, mga lilipol silang magkakasama. Ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. Sa mga taong dumaranas ng ganitong sitwasyon dahil inalipin sila ng karumal-dumal sa kanilang pag-iisip, ay binigyan sila ng Diyos ng solusyon. Ano ang solusyon na ibinigay sa kanila ng Diyos sa kabila ng kahalayan na mahirap nilang pakawalan sa kanilang sarili? 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ang pag-aasawa ay pinahintulutan ng Diyos para ma-overcome ang ganitong sitwasyon o ito'y mapagtagumpayan nila. Ito ay sakdal sa kanyang paningin o sa paningin ng Diyos at ang inire-required ng Diyos ay pag-aasawa lamang ng isa at makakabuo din sila ng isang pamilya na nagiging mabuti sa paningin ng Diyos. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos ay ipinaalam niya ito sa atin dahil patuloy siya sa ating nagmamalasakit upang hindi tayo makasama sa mga taong gumagawa ng masama na kanyang lilipulin, kundi sa halip ay binibigyan niya tayo ng pag-asa upang makalaya na sa pag-aalipin sa atin ng kahalayan ng pita ng laman. Ang halaga ng isang relasyon ay hindi maaaring ikumpara ang tao sa isang bagay na kung ito ay pinagsasawaan na ay maaari ng palitan dahil ang tao ay hindi isang uri ng kagamitan kundi siya ay nilikha ng Diyos na may halaga.